Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa altar, nangangako ang mag-asawa na till death do us part. Ang dalawang mag-asawa ay magsasama nga sa hirap man o ginhawa. Pero sa Indonesia, mayroong isang mag-asawa na hindi lang pagmamahalan ang pinagsaluhan. Dahil ang mag-asawang ito ay hinatulan sa korte ng Indonesia dahil sa kanilang ginawang isang nakakagimbal na krimen. Para sa ating kwento ngayon, kilalanin natin ang lalaki na si Randy Badide. Si Randy ay mula sa East Nusa, Indonesia. Simple lamang ang pamilya ni Randy pero nagawa naman siyang pag-aralin ng kanyang mga magulang. Habang nag-aaral ng high school si Randy, may nakilala siyang isang babae. Ang babae na ito ay kinilalang si Asri Manafe o tawagin na lang nating Trina, 30 years old. Tulad ni Randy, si Trina ay mula din Indonesia. Bata pa lamang ulila na si Trina sa kanyang mga magulang. Ang tanging nagpalaki sa kanya ay ang kanyang mga kamag-anak. At para mapag-aral ang kanyang sarili, sinubukan ni Trina ang iba't ibang mga trabaho. Agad na naging malapit na magkaibigan sina Randy at Trina. Hindi nagtagal naging mag-high school sweetheart naman ang dalawa. Matapos ang high school, nag-aral si Trina sa kolehiyo at siya ay naging isang engineer. Nakapagtapos din si Randy ng kolehiyo at nagkaroon siya ng trabaho bilang isang cleaning service supervisor. Mahigit 10 taon nga ang tinagal ng relasyon ni Randy at Trina. At taong 2016 nang nabuntis si Trina. Subalit sa kasamang palad, hindi natuloy ang kanyang pagbubuntis na ito. Labis ngang nalungkot si Randy at Trina na nawala ang kanilang anak. Pero may mas masakit pang dadanasin si Trina. Matapos kasi ang isang linggo nang mawala ang kanyang anak, nagulat na lamang si Trina na ikinasal na ang kanyang boyfriend na si Randy sa ibang babae habang sila ay magkarelasyon. Ang babaeng pinakasalan ni Randy ay kinilala lamang na si Irawati Yuwa o mas kilala bilang Ira. Ang pamilya ni Ira ay mayaman at maraming mga negosyo. Kaya naman, sunod sa luho si Randy dahil siya ay mapera. Hindi alam ni Trina kung bakit biglang ikinasal sa ibang babae ang kanyang boyfriend. Pero kahit na ganon, ipinagpatuloy pa din ni Randy ang pakikipagrelasyon niya kay Trina. Pumayag naman si Trina na siya ay maging kalaguyo dahil mahal na mahal niya din si Randy. Wala namang kaalam-alam si Ira na niloloko pala siya ng kanyang asawa. At hindi nagtagal, nagkaroon na nga ng anak sina Randy at Ira. At para hindi mahuli ni Ira ang pambababae ni Randy, dalawa ang kanyang cellphone. Ang isa ay para kontakin ang asawang si Ira at ang isang cellphone naman ay para makontak niya ang kalaguyong si Trina. At taong 2020 nang muling nagdalang tao si Trina at si Randy ang tatay ng bata. At October 2020 nang nanganak si Trina sa isang ospital ng isang lalaki. Pero pagkatapos ng 6 na buwan, nalaman na ni Ira ang bawal na relasyon ng kanyang mister kay Trina. Galit na galit si Ira dahil ibinigay niya ang lahat sa asawang si Randy pero nagawa pa din siyang lokohin ito. Gusto nang hiwalayan ni Ira si Randy ng mga pagkakataon na iyon pero hindi pumayag ang lalaki. Kaya naman pinapili ni Ira si Randy kung siya ba o si Trina ang pipiliin ng kanyang asawa. Nagulat nga si Randy sa tanong ng kanyang asawa pero sumagot siya na ang kanyang pipiliin ay ang asawa niyang si Ira. Matapos ngang magkabukingan, akala ng lahat, muling magiging masaya ang relasyon ni na Ira at Randy. Akala nga ng lahat, initsapwera na ni Randy si Trina. Pero mali ang akala ng lahat. Dahil dito pa lang nagsimula ang isa sa pinaka-controversial na kaso sa Indonesia. August 27, 2021, umalis si Trina ng kanilang bahay kasama ang kanyang anak. Hindi nagpaalam ang babae sa kanyang mga kamag-anak at hindi naman nagtaka ang kanyang pamilya nang siya ay umalis. Madalas kasing umaalis si Trina at mahilig itong makitira at matulog sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Pero makalipas ang 2 araw, hindi pa din umuwi si Trina at ang kanyang anak. Tinawagan ng kamag-anak ni Trina ang isang kaibigan nito na sumundo sa kanya. Ayon sa kaibigan ni Trina, sinundo niya si Trina dahil gusto nito na bisitahin ang kanyang ibang kamag-anak sa di kalayuan. Pero habang sila ay nasa biyahe, sinabi ni Trina na ihatid na lamang siya sa boarding house ng isa pa niyang kaibigan. Nang nasa boarding house naman sila,
may tumawag umano kay Trina at bigla na lamang itong kumaripas ng alis. Sinabi ng kaibigan ni Trina sa kanyang pamilya na hindi na sinabi ni Trina sa kanya kung saan siya pupunta. At mula noon, hindi na muling hinanap si Trina ng kanyang mga kamag-anak. Inisip na lang nila na ito ay nagbabakasyon pansamantala bago ang kanyang civil service exam. Hanggang sa lumipas nga ang mga araw at buwan, hindi pa din umuwi si Trina sa kanilang bahay. At October 30, 2021, may dalawang lalaking trabahador sa water pipe installation project na naghuhukay sa lupa gamit ang excavator. Makalipas ang ilang sandali, umalingasaw ang isang mabahong amoy habang sila ay naghuhukay. Nagtaka naman ang dalawang trabahador nang may makita silang itim na plastik sa hinuhukay nilang lupa. Inakala nga ng dalawa na ang laman ng plastik ay isang patay na hayop. Pero nang buksan ng mga lalaki ang itim na plastik, tumambad sa kanila ang labi ng tao. Napatras na lamang ang dalawang trabahador sa kanilang nakita at lalong nagulat na hindi lang isa kundi dalawang labi ang laman ng plastik. Ang laman nga ng plastik na kanilang nakita ay isang labi ng bata at labi ng babae. Agad na tumawag ng mga pulis ang dalawang trabahador. Pagdating ng mga pulis sa lugar, dinala nila ang labi sa ospital para sumailalim ito sa autopsy. May mga senyales nga na ang labi ay matagal nang nakabaon sa lupa dahil sa itsura nito. Ayon sa resulta ng autopsy, pananakal ang sanhi ng pagkamatay ng babae at ang batang lalaki naman ay hinarang ang daluyan ng hangin kaya siya ay nasawi. Agad namang kumalat ang balita tungkol nga sa natagpuang mga labi. Umabot ang balitang ito sa mga kamag-anak ni Trina na labis ngang nag-alala dahil halos 2 buwan nang hindi umuwi si Trina at ang kanyang anak sa kanilang bahay. Dali-dali silang nagpunta sa ospital kung saan dinala ang mga labing nakita. Sa ospital, kinumpirma naman ng mga kamag-anak ni Trina na si Trina nga at ang kanyang anak na lalaki ang natagpuan ng mga trabahador. At para nga makasigurado, nagsagawa ang mga pulis ng DNA test sa mga biktima at sa kanilang mga kamag-anak. Nang lumabas nga ang resulta ng DNA, kumpirmado nga na si Trina at ang kanyang anak ang nakitang mga labi. Pero ang malaking katanungan ng lahat, sino ang may gawa ng krimen sa mag-ina? At ano naman kaya ang motibo ng sospek? Lumipas ang 1 buwan pero walang naging usad ang kaso ni Trina at ng kanyang anak. Sa interview ng mga pulis sa mga kaibigan ni Trina, napag-alaman nilang may karelasyon ang biktima na pamilyadong tao. Agad na pinatawag sa police station ang tatay ng anak ni Trina na si Randy at kinausap siya ng mga pulis. Tinanong siya ng mga investigador kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Mariin namang itinanggi ni Randy na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Trina at ng kanilang anak. Agad na pinakawalan ng mga pulis si Randy dahil wala namang kahit anong ebidensya laban sa kanya. Nang nakaalis na nga mula sa police station, bumiyahe papuntang Jakarta si Randy. Pero tila ba hindi pinatahimik si Randy ng kanyang konsensya. Dahil ng December 2, 2021, bigla na lamang sumuko sa mga pulis si Randy. Sinabi ni Randy sa mga pulis na siya ang pumatay kay Trina. Inamin din ng lalaki na kalaguyo niya nga ang biktima at mag-isa lamang niyang ginawa ang krimen. Pero ang nakapagtataka, kung si Randy ang pumatay kay Trina, sino ang pumatay sa anak ni Trina? Ikinuwento naman ni Randy sa mga pulis ang buong pangyayari ng araw ng krimen ayon sa sarili niyang bersyon. Ayon kay Randy, simula nang nalaman ng kanyang asawa na si Ira ang tungkol sa bawal niyang relasyon kay Trina, palagi na daw silang nag-aaway ni Ira. Dahil dito, hindi na pinahiram ni Ira kay Randy ang kanyang kotse. Inutos din ni Ira kay Randy na i-block na ang lahat ng social media account at number ni Trina. Bukod doon, nilagyan din ni Ira ng tracking application ang cellphone ni Randy. August 27, 2021, nagpaalam si Randy kay Ira para sabihin na may meeting sila ng kanyang boss. Pero ang totoo, in-unblock ni Randy si Trina sa kanyang social media account at kinausap ang babae na sila ay magkita. Sinabi ni Randy kay Trina na lilipat na siya ng Jakarta at gusto niyang makita sa huling pagkakataon ang kanilang anak ni Trina. Nung una, hindi pumayag si Trina. Pero maya-maya, umoo din ang babae at pumayag na sila ay magkita. Kaya naman, nirentahan ni Randy ang kotse ng kanyang kaibigan. At sinundo niya si Trina at ang kanilang anak sa isang palengke. Tulad nga ng normal na pamilya, sabay-sabay na kumain sina Randy, Trina at kanilang anak.
Pagkatapos ay namasyal pa nga ang tatlo. Ayaw pang magpati ni Trina kay Randy kahit gabing-gabi na, kaya nanatili na lang silang tatlo sa loob ng kotse. At August 28, 2021 ng madaling araw, nang nag-usap nga sina Randy at Trina. Sinabi ni Randy kay Trina na hindi na sila pwedeng magkita dahil alam na ng kanyang asawa ang tungkol sa kanilang relasyon. Sinabi din ni Randy kay Trina, ang mga katagang, kung gusto mo, ako na ang magpapalaki sa anak natin. Nagalit umano si Trina at sinabing, kung hindi ako ang isasama mo, mas okay sa akin na mamatay na lang ang anak natin. At maya-maya pa, nagulat na lamang si Randy nang bigla na lamang sinakal ni Trina ang kanilang anak. At dahil naman sa galit ni Randy kay Trina sa kanyang ginawa, sinakal din niya ang babae. Hindi naman na nagawa pang manlaban ni Trina sa lakas ng kanyang boyfriend. At nang i-check ni Randy ang kanyang mag-ina, binawian na sila ng buhay. Nag-isip si Randy kung paano ang gagawin niya sa dalawang labi. Nagmaneho si Randy sa di kalayuan at bumili siya ng itim na plastik. Pagkatapos noon ay umuwi na ng bahay si Randy. Nang wala ng tao sa paligid, inilagay ni Randy ang labi ni Trina at ng kanilang anak sa itim na plastik. Ipinasok ni Randy ang mga labi sa likod ng kanyang kotse at nagmaneho ulit paalis para pumasok sa kanyang trabaho. At iniwan nga ni Randy ang kotse na kanyang nirentahan sa parking lot ng kanyang pinagtatrabahuhan. Bandang alas 11 ng gabi nang sumakay si Randy ng isang ride-hailing app para makarating sa bahay ng pamilya ni Ira. Pagdating doon ni Randy, sumakay siya at si Ira sa kanilang kotse at umuwi ng kanilang bahay. August 29, 2021, pumasok na sa trabaho si Randy. Nanghiram siya sa kanyang mga katrabaho ng crowbar at pala. Sinabi ni Randy sa kanyang mga katrabaho na ililibing niya kasi ang namatay na aso ng kanilang pamilya kaya kailangan niya ng crowbar at pala. Pagkatapos ng kanyang trabaho, nagpunta sa isang gubat si Randy at naghukay. Pero dahil gabing-gabi na, walang nagawa si Randy kundi umuwi na lamang. Iniwan niya uli ang kanyang kotse na kanyang ginamit sa kanyang pinagtatrabahuhan habang nasa loob nito ang labi ng kanyang mag-ina. Pagkatapos, sinundo ulit ni Randy si Ira sa bahay ng kanyang biyenan. Nag-away ang dalawa dahil nakita ni Ira sa Google Maps na si Randy ay wala naman sa sinasabi nitong lugar kung saan sila magmi-meeting ng kanyang boss. Inakusahan ni Ira si Randy na nakikipagkitang muli kay Trina. Itinanggi naman ni Randy ang paratang ng kanyang asawa. August 30, 2021, bumalik muli si Randy sa gubat para ituloy ang kanyang paghuhukay. At August 31, kinabukasan, nang inilagay na nga ni Randy ang mga labi ng kanyang mag-ina sa hukay na kanyang ginawa. At matapos nga ang 2 buwan, natagpuan ang mga labi na ito. Dahil sa pag-amin ni Randy, siya ay kinasuhan ng murder at ikinulong. May mga larawan nga at video naman na nagsagawa si Randy ng reenactment ng ginawa niyang krimen. Nag-alay naman ng panalangin at mga kandila ang kaanak ni Trina sa lugar kung saan siya at ang kanyang anak ay natagpuan. Marami ang nagulat at nalungkot sa kahindik-hindik na krimen na sinapit na mag-ina. Marami nga ang sumisigaw ng hustisya para kay Trina at sa kanyang anak. Nagkaroon din ng donation drive para sa pagpapalibing sa mag-ina. May 2022 nang nagsimula nga ang unang trial ni Randy sa korte. Marami ang nagsalita bilang witness laban kay Randy. Nandun din ang asawa ni Randy na si Ira. Sa korte, nakwento ni Ira kung paano niya nalaman ang relasyon ni Randy at Trina. Ayon kay Ira, ang katrabaho at best friend ni Trina ang nagsabi sa kanya tungkol sa bawal na relasyon ng dalawa. Nalaman din ni Ira na gusto palang pakasalan ni Randy si Trina pero napigilan niya ito. Noong una, itinanggi daw ni Randy ang tungkol kay Trina at sa kanilang anak. Pero nang sabihin na ni Ira ang tungkol sa hiwalayan, lumuhod at nagmakaawa daw si Randy sa kanya na wag siyang hiwalayan. Nalaman din agad ni Ira mula uli sa best friend ni Trina na nagkakausap pa sina Trina at Randy. Dito na raw sunod-sunod ang naging pag-aaway ni na Randy at Ira. Sinabi din ni Ira sa korte na isang beses, sinabi niya kay Randy ang mga katagang, hanggat nandyan si Trina at ang anak mo, hindi ako mapapanatag at matatahimik. Sumagot naman daw si Randy at sinabing, kung ganun, papatayin ko na lang sila. Sa korte, nabasa ng mga judge ang chat ni Randy kay Ira noong October 2021. Sa chat, sinabi nga ni Randy na siya ay may pinatay para patunayang mahal na mahal niya si Ira. Pero sinabi ni Ira na hindi siya naniniwala kay Randy
dahil ilang beses na nga siyang niloko nito. Sinabi din ni Ira sa korte na wala daw siyang alam sa krimeng ginawa ng kanyang asawa. Pero ang nakakapagtaka, nalaman ng judge na binura ni Ira ang data ng kanyang cellphone simula ng September 2021. Pero giit ni Ira, sobrang bagal na daw ng kanyang cellphone kaya binura niya ang mga file sa date na ito. Ipinakita din sa korte ang GPS ng cellphone ni Randy na nagpapakita ng kanyang lokasyon nang siya ay naguhukay para paglagyan nga ng labi ng kanyang mag-ina. Sinabi ng judge na hindi sila naniniwala sa mga sinabi ni Randy na si Trina ang sumakal sa kanyang sariling anak. Ayon kasi sa autopsy result, hindi naman pananakal ang naging sanhi ng pagkamatay ng anak nila ni Trina. Dagdag pa ng judge, walang motibo si Trina para patayin ang sarili niyang anak. Kaya naman hindi nagkaroon ng hatol para kay Randy ng araw na iyon. Sunod namang inimbestigahan ng mga pulis ang asawa ni Randy na si Ira. Para sa mga pulis, kaduda-duda ang ikinilos at sinabi ni Ira sa korte. Dagdag pa riyan, naniniwala ang mga pulis na si Ira ang dahilan kaya ginawa ni Randy ang krimen. Dinala sa police station si Ira at siya ay kinwestiyon. Pero mariing itinanggi ng babae na may kinalaman siya sa krimen. Subalit inaresto pa din si Ira ng mga pulis. Kinasuhan siya ng conspiracy to commit murder at ikinulong. Sa isang video, ipinakita nga ang reenactment ni Ira at Randy na nag-uusap sila nang sabihin noon ni Randy na papatayin na lamang niya ang kanyang mag-ina. At August 2022 nang nagkaroon ulit ng trial si Randy. Sa korte, nadagdagan ang mga kinaso kay Randy ng violence against a child that caused death. Ito nga ay matapos lumabas sa DNA results na may DNA si Randy sa mukha ng anak nila ni Trina na nagsasabing may ginawa si Randy sa bata kaya ito ay nasawi. Hinatulang guilty si Randy sa mga kasong isinampa laban sa kanya. At para nga sa pagpatay ni Randy sa kanyang kalaguyo at kanilang anak, siya ay hinatulan ng bitay. February 22, 2023 ang unang trial ni Ira sa korte. Sa trial, sinabi ng prosecution na ang mga katagang sinabi ni Ira na hanggat andyan si Trina at ang anak mo, hindi ako mapapanatag at matatahimik. At ang mga salitang binitiwa ni Ira ay nagsilbing trigger umano at tila utos kay Randy para gawin niya ang krimen. Pagkatapos kasi din noon, sumagot si Randy at sinabing, kung ganon ay papatayin ko na lamang sila? Ayon sa isang language expert, dahil hindi sumagot si Ira sa katanungan ni Randy, tanda ito ng pagsang-ayon ni Ira na papatayin ni Randy ang dalawang biktima. Kaya naman agad na napatunayang guilty si Ira sa mga kaso laban sa kanya. At para nga sa partisipasyon niya sa krimen, si Ira ay nahatulan ng 20 years na pagkakulong. Masaya naman ang mga kamag-anak ni Trina na nakamit ng biktima at ng kanyang anak ang hustisyang nararapat para sa kanila. Pero sa ngayon ay wala pang nagiging update sa final na hatol kay Randy kung ipinataw na ba sa kanya ang kanyang hatol na bitay. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na tila inutusan ni Ira ang kanyang asawa na patayin ang kalaguyo ng kanyang asawang si Trina at ang anak niya dito? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!